Okay, alright. Welcome back to my YouTube channel. I'm Mandis Vlog. Nako, mainit. Politika. Itong ating counting at tatalakayin. Kilalang-kilala nyo ito. Bagamat malayo pa ang eleksyon, ay hindi lang po tayo ang magbibigay dito ng kaukulang counting pagtatalakay. Dahil ito ay natalakay na rin ilang oras ang nakakaraan sa malalaking social media. Ang manok ko natin, anong manok naman pinagsasabi ko, ang ating susuportahan sa darating pong eleksyon sa pagka-presidente ay sigurado na ang panalo ho nito. Ang ating idol Rapi Tulfo nanguna po sa survey na ginanap sa pagka-presidente. Iniwanan tinaog si Vice President Sara Duterte. Naku po, umaati ka mo, matindi. Ang ating tatalakayin laman ng video na yan. At kung bago pa lang po kayo sa aking maliit pa na YouTube channel, inaanyayahan ko po kayo. Please subscribe. Sabay-sabay po nating i-like ang video na ito kung nagustuhan nyo po. Ako'y muling nakikiusap mga kaibigan, kung pwede lang kapag may pagkakataon po kayo, patapusin po nating panoorin ang kabuuan ng vlog na ito. At nang sa ganon, lubos po nating maunawaan. Heto na! Samahan niyo po ako mga kaibigan panoorin. At pagkatapos po nating mapanood, magbibigay po tayo ng kaunting komentaryo na ayon po diyan sa ruwing ng video na ating pinanood. Panoorin po natin mga kaibigan. Top 2 sa pinakahuling Tangere Presidential Survey ng Acquisition Apps Incorporated para sa 2028 sina Senator Rafi Tulfo at Vice President Sara Duterte kung ngayon gaganapin ang eleksyon. Isinagawa ang survey sa pamamagitan ng panayam sa 2,000 respondents mula November 20 hanggang 24, 2023. Batay sa survey, 32% ng mga Pilipino nais maging Pangulo si Senator Tulfo. 31% naman ng mga kababayan, si VP Duterte ang kanilang unang presidential choice. Mataas ang rating ni VP Duterte sa mga taga Mindanao. Si Senator Tulfo naman, pinili ng mga nasa 18 to 35 at 51 years old above age group. Ayon sa survey, posibleng nakaapekto sa share ng potential voters ni VP Duterte ang kontrobersya sa confidential funds. Ngunit para sa political analyst na si Ronald Llamas, marami pang pwedeng mangyari bago ang 2028. Kung susuriin mo yung mga surveys, mahalaga siya bilang adjustments sa iyong strategy kung ikaw ay may balak tumakbo, especially sa 2028 na medyo malayo pa, almost 5 years pa, no? Medyo malayo pa 2028 pa. Kaya marami pang pwedeng mangyari. Samantala, ayon sa political strategist na si Malu Tiquia, posibleng tumakbo si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa susunod na halalan bilang senador o hindi naman kaya ay isang party list representative. At sakaling matuloy ito, may tsansa rin itong mailuklok bilang House Speaker. Ngayon, nagsabi, party list, ilagay natin dyan ang party list ni PRRD. Imagine mo yun, hindi ka gagastos, makakakuha ka ng nationwide consistency probably near to his 2016 performance. Anong maximum seat pag ganyan, ma'am? Hindi naman pa din 16 million na boto mo sa party list. Hindi pa tapos nila. Wala ko. 16 million magamit. Kaya nga. Bigla ka lang paisip sa Senado. Sige, okay. Speaker, ang boto 16 million. Pwede. Oo, yun nga. Yan ang pera na i-distribute sa mga legislators. Boto nyo ako. Kaya sabi ko, maganda yung strategy yun. Sa gitna naman ito ng issue ng ginagawang investigasyon ng International Criminal Court o ICC sa anti-drug war ng dating Pangulo.
Gayon din ang tensyon sa pagitan ng Duterte camp at ni Speaker Martin Romualdez na pinsang buo ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Dagdag pa ni Tikia, inaasahan na rin ang pagsulpot ng oposisyon ngayong 2024. Titingnan natin kung paano magde-develop yung salitang budol. So, lahat ng anti-budol sasama sa oposisyon. Ito ay lalo na't naghahanda na rin ang mga nagbabalak tumakbo sa 2025 midterm national and local elections. Okay, shout out at maraming salamat UNTV. Ipain tuluto ang paggamit ng inyong counting video clips. Kapag may pagkakataon po tayo, supportahan din po natin yan. UNTV. Nako! Palakpakan muna. Ay iiyak naman itong ibang taga-suporta ni Sara Duterte sapagkat nilampaso. Diyos mio, mabakin. Ay, buti ang taong bayan. Hindi lahat. Ay, namumulat na sa katotohanan. Bagamat po, disclaimer lang. Kayo pong aking mga subscribers na nandiyan dito sa aking maliit na YouTube channel, kung sino man ho ang inyong susuportahan. Bagamat malayo pa ito, bata ito ay mainit na usapin na pagiging presidente ay wala pong problema yan. Welcome po kayo dito. Kung sino man ang suportahan nyo sa pagiging presidente. Kung si Rapi Tulfo ay ayaw nyo, wala pong problema. Ay gagalang ko po irerespeto ang inyong po'y mga pananaw sa buhay. Sana bilang pagsuporta ko dito kay Idol Rapi Tulfo, bagamat ito ay hindi pa malayo pa ang usapin na pagtakbo sa presidential election bilang papalit na Pangulo sa ating bansang Pilipinas, ay nagdi-declare na po ako, hindi po ito magbabago. Taas no po susuportahan ko ito si Idol Rapi Tulfo sa pagtakbo bilang presidente. Naggaganapin malayo pa taong 2020. Bagamat malayo pa, ay napakalapit na po niyan, mga kaibigan. Ilang tulog na lang. Palakpakan po tayo, mga kaibigan. Nakakatuwa po ang survey. Sapagkat lumabas po na ikang nangunguna sa po'y ginusto ng tao itong si Idol Rapi Tulfo. Hindi po tama ang aking mga salubin, public opinion. Na talagang itong si Idol Rapi Tulfo, kahit baguhan sa politiko, alam natin ay first time niyang maging senador, mga kaibigan. Ba't alam ko, nagising na ang taong bayan sa katotohanan sapagkat hindi po natin makukuha ang isang magaling na presidente na ikaw ay naging mayor, naging isang senador, naging barangay tanod, naging congressman, naging gobernador. Ang gusto ko pong ipunto, hindi po sukatan yan kung ikaw ay isang magaling na presidente. Dahil ilang taon na po ako sa mundong ginagalawan. Kayo po, itanong nyo din sa sarili nyo. Sino ba ang naging presidente natin? Anong gaganda ng political track record? Naging mayor, naging presidente, naging gobernador, lahat nandiyan na barangay tanod, ano paman. Subalit anong nangyari sa kanilang pamamalakad, mga kaibigan? Hindi ko na pahabain. Ano ang nangyari? But dito ang gusto kong ipahiwatig sa inyo, bagamat ito ay hindi naging mayor, hindi naging gobernador, but first time maging senador ni Rapi Tulfo ay subok na sa kakayanan at inaakap niya ang ikangay tunay na po'y dapat tulungan, gumagalaw ang kanyang puso at isipan, hindi lang po ang bulsa, mga kaibigan. Importante ho yan.
bilang isang ikangay presidente, puso, isip. Hindi mo lang po paggagalawin ang pera. Ayaw ko pong habaan ito, abangan po. Dito sa mga umaatikabubang. Ika nga po paglalantad natin pagtatalakay tungkol ho. Dito kay Idol Rapi Tulfo. Sa darating pong ika nga po mga susunod natin vlog ay bibigyan ko po kayo ng kaunting komentaryo muli tungkol dito sa paglabas ng survey na siya po ay nangunguna. Sa ika nga po pagiging tatakbo na presidente. Ay sigurado na ito, tatamain ito sa pagiging presidente. Mga kaibigan. Katulad nga po na sinasabi ko, kung ano man ang inyong salubin at kung sino man ang inyong susuportahan sa pagiging presidente, ay yan po ay buong puso ko pong nirerespeto. But ito ho, hindi na po magbabago ang suporta ko kay Idol Rapi Tulfo. Diyan po sa comment section ay bukas ang inyong ika nga po ano man ang inyong salubing public opinion. Video kayong mag-iwan ng inyong mga komento. Yan ay buong puso ko po irorespeto. Sino ho ang susuporta dito? Sa aking mga subscriber, sino ho ang susuporta kay Idol Rapi Tulfo? Sama-sama po tayo upang ikangay dalhin sa pagiging presidente. Ito si Idol Rapi Tulfo sa darating na halalan. Malayo pa. Disclaimer lang ako. Bagamat malayo pa, ay kami po ay preparado. Nagpiprepara na. Ay mas maganda ho yung hindi po kami nagmamalinis. Ay natural po ito. Bagamat malayo pa, ay ika nga po buti yung kahit malayo pa, ay nagkakaroon po na ika nga po preparasyon. Maraming salamat po. Pagpalain po tayo lahat. Sabay-sabay po natin i-like ang video na ito. Bye-bye, palakpakan.